Pause mo na, ano? Pause mo na. Bakit kailangan mayroong 1 hour notice sa ano, prior mag-alis yung barko? Anong dahilan? May 1 hour notice sa makina from the bridge. For preparation, sir. For preparation sa main engine at saka generator. Kasi pag under yung makina, kailangan ipanda rin yung isang generator. Kasi karamihan, isa lang ang generator, or pag sa tanker kayo, dalawa ang generator. Sa bulk naman, sa bulk, isang generator nag-under, no? Pag alis na yung barko, kailangan dagdagan ng isa para sa power, no? Additional. Okay? Pag tanker naman, pag tanker kayo, dalawa ang generator nag-under, dalawa, dagdagan ng isa. Kasi 4 man generator. 4 generator sa barko, tapos mayroong isang 1 emergency generator. Ano pala, mayroon tayong ano ngayon, mayroon akong palakpakan mo natin, mayroon tayong speaker sponsored by, sino sponsored nito? Kayo, kasi kayo man ang nagbayad na binili ko ito. Mahal itong bili ko? Sponsored by 100. Magkano ba ito? Parang ano yata ito, 400 peso. So, 400 pesos. So, 4 na San Miguel, binili ko na lang dito dahil fasting na ako sa inom eh. Hindi na ako nag-inom. Pero pag may magbayad mamaya, Sir Pid, no? Ayos siguro, no? Ayos. Tumatawa si, Chicken Joy. Tapos na yan, nagparsyal na yan. Parcel na yan. So, babatiin pala natin yung kanina, yung namin, kasi itong cellphone na isa, hindi man gumagana. Buti, pinahiram ako na ibana ng cellphone. Pero pabayaran sa akin per hour eh. Kaya mag-partial na talaga kayo kasi per hour yung bayad dyan. So, yun yung sa engine kanina. Kailangan i-prepare yung makina 1 hour notice from the bridge. No? Kaya minsan, kasi iti-testing yan. Iti-testing yung makina kung ready na to departure. Kasi dalawa yung na yan. ETD at saka EDE. No? Estimated time departure, estimated time of arrival. So kayo rin, pag darating na yung pag aalis yung barko, kayo rin, Peter, Winsman, nandoon na rin kayo sa deck. Kasi prepare na rin kayo doon, ililit doon na yung mga PC, lubid. Sisecure ninyo na yan. Pag let go sa na yan, isisecure nyo na yan. Ibalik nyo na yan sa drum, no? Tapos secure dahil siyempre hindi pwede yung mga lubid nandyan lang sa deck nakakalat na. Kasi iniwasan dyan pag inabutan kayo ng malaking kanas-kanas, ito pala yun, kanas-kanas na ko na ngayon tuloy. Naalala ko na. Para walang ma-damage. Okay? Sa nabigasyon naman, kailangan secure everything. Ganon din kayo sa makina, Peter. No? Lahat ng mga bakal mo, mga mo dyan, mga steel plate, secure, pipes. Yung mga tangke mo naman doon sa nito, yung oxygen acetylene na locker, isi-secure mo rin. Mamaya, hindi nakatali. Secure mo. Kasi mayroong hook man yan. Mayroong hook. Kung walang hook, talian mo. Yung tawag nito, yung binder or lubid. Kasi katagalan yan, luluwag-luwag yan pag galaw-galaw ng barko. No? Kaya every time, every morning, i-check ninyo yung ninyo, storage room ng oxyacetylene, pati yung mga bakal ninyo, no? So, babatiin pala natin yung mga natin, viewer, subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng mga OFW, mga seaman, saan man kayo sa bayong dagat, ngayon, ingat kayo palagi dyan, no? So, ito namang natin training dito, pang seaman at saka pang landbase. Pag landbase naman kayo, pwede kayo mag-Canada, Australia, Korea, Japan, no? Sa barko naman, everywhere naman yung barko, no? So, malayo ang marating ninyo sa barko. Ikot ninyo yung buong mundo. Ikot ninyo yung buong mundo. Pwede kaya mangyari yan, Anong pangalan mo? Rini. Rini, pwede kaya mangyari yan? Pwede, sir.
O shout out pala sa alis na natin kahapon, si Henry, chief mechanic. Tapos si Tampipi, yung mga nandyan sa Manila na mga product ng Good Choice na hindi pa nakasakay. Shout out sa inyo dyan, magparamdam kayo kasi wala kung may tulong kung hindi kayo magme-message. Ano may tulong ko, wala kayong message sa akin. Kung ano bang nangyari daw, nakapag-asawa ba kayo doon? Ha? Diba? Kasi ganyan, communication. Kaya nga wag kayong mahiya mag-communicate. Sabi niya, ay busy yan si sir, hindi yan magre-reply. Eh, message lang naman. Wala namang bayad yan. Magkano ba yung mobile data? Mayroon mang messenger, free naman yan. Bakit ayaw niya mag-message? Takot siguro yung ng panrido sa mga mukong Sir Fred. Hindi naman kami maghingi ng pang bayad sa inyo dyan. Kahit bagong sampa kayo, bagong uwi kayo, hindi kami manghingi sa inyo ng pira. Sa inyo yan. Ang sa akin lang, at least malaman ko yung sitwasyon ninyo ba. No? Main ako ng parang maraming bitsin doon. Maraming bitsin yung kinain ko na parang maraming bitsin. Lalaway-laway ako. Kailangan siguro ng San Miglite, Boss Ralph, no? Tagal na ako hindi nakainom ng San Miglite. Nung isang gabi lang. Kunti lang naman. Kasi matagal ako nalasing Sir Fred dahil ang sexy ng yung ang sexy ng tawag niyan. Singer ba? Jonas, Kahit dito naman kasi tayo, ng pira, hirap tayo ngayon. Hirap na hirap, pero tuloy pa rin yung natin, no? Kasi kung susurrender tayo, wala. Bagsak ng business ko, pero hindi ako susuko. Kasi nandiyan kayo, paano na lang kung sasampa ako balik uli. Kaya ko pa sasampa uli, balik. Sisiw lang yan sa akin yan. Pero problema, marami ang kailangan ng training namin dalawa ni Sir Fred. Dito na lang kami, kahit piso-piso lang na namin. No? Importante, makatulong kami sa inyo. No? So, kailangan, 1 hour before departure, secure lahat yan. While di tawag dito, nabigasyon na kayo, magandang panahon, i-check nyo rin kasi minsan sa barko, yung bakal ninyo nandito sa forward. May mga bakal dito sa forward. Saka yung drum. Ito pala, nangyari. No? So, yung barko namin, itong barko namin, mayroong 4 na crane. No? Ito. So, kami, crew change. Ibig sabihin crew change, yung change crew. Lahat ng crew, pinalitan namin Indonesian. Noong ng last 2000, no? Ngayon, yung mga crane itong wire, dito lang yung pinalitan nila, dito lang, hindi nila sinicure sa loob ng crane. Sinali lang ng tie wire. Tie wire ba? Yung wire na, tie wire? Lambre. Sinali dito. Man ito na barko, lumang-luma man yung barko namin. Daming kalawang. Sabi ko sa kay Buson at sa kay Chipmate, kailangan i-secure yung yung kable sa crane na pinalitan yung luma. Kasi pag abutan tayo ng kanas-kanas, mawas out yan. Wala, hanggang talaga hindi talaga na secure. So, papunta kami ng simula ng US, papunta kami ng Jamaica. No? Loading kami ng limestone, dadalhin sa Rotterdam. So ngayon, ang tawag nito, yung mga kable dito pa rin. Sa dami namang sinupply ng mga bakal namin dito, yung mga pang sa loob ng budiga, pang sa ballast tank, mga angle bar na malalaki, pang stiffener, lalaki dito. Tapos yung drum naman namin dito na side, mga lobe oil, siguro mga 20 gram dito. 20 gram. Sabi ko kay first engineer, sabi ko i-transfer na natin na first yung yung mga lobe oil. Sabi niya, saka na lang yan, Pit, kasi may busy pa tayo, marami tayong ginagawa. Nawala na. Pag-departure namin ngayon sa alis namin sa Jamaica,
Mga ilang weeks yan, papuntang Europe. Abutan kami ng kanas-kanas. Inabutan kami ng kanas-kanas. It's a Bisky. Bisky ata yun. Oh, di. Lahat ng ano dito, ang ano ditong mga kable dito, may na-wash out dito na, nag-alatad na dito sa ano, dito. Yung ano, dito na, may nakalawit dito na, kable. Dito. Kalawit. Di. Tawag na si Chief Engineer. Maaga pa. Alas 4. Madaling araw. Umaga. Wait. Good morning dyan. Gising muna kayo kasi maaga natin. Mayroon tayong puputulin ng mga kable sa ano. Dik. Tadik. Ko patay na. Yun agad ang isip ko. Patay na. Di. Tingnan ko. Alas 5. Ito. Sabi ko. Dalawang kami Peter. Taga Cebu. Sabi ko, nako, disgrasya. Ang iba nito nasa propeller. Sabi kaagad ko. Sabi ko, Chip, delikado to. Di. Sabi niya, ay, wala yan. Wala, epit. After 2 days, yung lobe oil doon sa stern tube, Sir Fred, di ba? May ano doon sa stern tube. Pinaka dito na. Dito sa engine room. Nauubos. Naubos ba? Nawala. May leaking. May leaking na. So, paano nakarga na yung mga reklamo ng motorman? Kasi, ano nadagdagan trabaho nila, nagbabawas. Kailangan kargahan mo palagi yung lobe oil, lubricant. Pero yung mga langis din namin dito, parang pinitpit na pinitpit na lata. Winasak sa alon? Oh, winasak sa alon. Nahampas man din sa mga angle bar na lalaki na angle bar namin. Dito. Secure yung angle bar namin, ha? Nakasecure, pero talagang yung drum dito, wala. Na-damage. Ay, wala. Oo. Na kalat. So, ngayon, after 2 days, Chief Engineer namin, magaling sa bangka sa kwento Magaling ba? Parang, sabi na, problemado tayo, Pete. Bakit, sir? Kasi may problema yung stern tube. Sabi ko, yan ang sinasabi ko, sir. May tendency na yung kable nasa propeller natin nakapulupot. Wala na. Ano na sila kaagad. Ano na kaagad sa principal. Pagdating namin sa Rotterdam, pa lang, ang kurahe pa lang. Ang kurahe pa kami. Pinasisid na ng diver. Positive. Pulupot doon ang ganda na pagkapulupot. Kasi yung ilisi na 3 man yan, no? 3, tapos dito yung niya, propeller, no? Ang propeller, no? So dito nakasalansan yung na yan, kable, no? Dito nakasalansan itong ilisi nito nayupi itong isa na dahon nito, 2 yatang dahon. Yan, nayupi. Tumama doon sa mga kable. Kasi yung mga kable ng crane, malaki yan. Malaki yung kable ng, niyan, ganyan kalaki yung kable ng, crane. Yan ba? Wire cable. Malaki. So, sa madaling salita, pagdikit namin, diretso ka agad. Pagkatapos ng kargamento, diretso ka agad kami shipyard. Malas naman, bagong sampa kayo? Bagong sampa. Sumampa kami ng November 10, 2000. Tapos mga February, kagad, shipyard kagad kami ng 2 weeks. Mahigit 2 weeks, mga kulang-kulang 1 buwan siguro to. So, off-hire ang barko. Ibig sabihin, off-hire, nawala yung nag-rent sa amin. Nawala. So, kita nyo ang kalaking damage dun sa yung hindi lang pag-secure ng isang, gaano lang to, ipasok dito sa loob, may man to, greenhouse, mayroon mga yan sa loob, ipasok, tanggalin, ipasok. Ay kung nakinig din si Primero sa akin na itra-transfer na namin yung langis, hindi sana madamage yung logo wheel namin din. Sino masisi nun, sir? Ay, sila ang explain why sila.
Explain why. Ay, kaya ko ulit atong primero. Explain why. Si Chipmate naman, full crew kami. Chipmate naman, di sinisi sila ni Kapitan dahil bakit daw hindi na-secure yung mga sabi ko sa kami, yung mga, sinabi ko na sa kanila yan. Agano lang, wala pang 2 oras, secure na eh. Wala pa, 1 oras lang ah. Daming crew sa sa Dick. Maganda yun, magandang panahon pa. Oo. Kasi siyempre, ako, ayaw ko man makialam sa kanila dahil man nila yun. Teritoryo man yun, ang Dick, teritoryo yan ni Buson. Yan ni Chipmate. Siyempre, akin, suggestion lang. Kita mo yung suggestion ko, hindi sinunod. Di, nasira yung barko, off-hire. Off-hire, pare. So, off-hire, ibig sabihin, walang charterer. No? Malas yun na barko yun, pinaka, na barko rin, isa. No? Ika nga, parang, parang may, yun na barko. Di, nangyari, pero ayos, may tagay. Siya? Pero ang daming problema. May problema na barko. Daming problema. Sa engine room lang, grabe talaga. Di, ngayon, off-hire kami. Labas na sa shipyard. Ang gastos ng shipyard, basta malaki-laki rin. Gastos. Nabigas yun kami, pupunta kami ng South America. South America. No? So, papunta kami doon sa South America. Ang doon, ang problema doon, Sir Fred, na na yun, na barko, yung ballast line nasa loob ng control room. Ang line. No? So, ito yung namin, control room. So, sa control room, makikita ninyo yung mga panel board ng electrical. Nandyan lahat yan. So, sa namin, sa control room, may 2 siyang pintuan. No? 2 pintuan. Dito naman isa. So, yung ballast line, pipe, galing sa engine room, dadaan siya papuntang ng dick. Dito siya dumaan sa control room. Yung pipe, bago siya magpupunta sa dick. No? Papunta sa mga ballast tank. Sinaunang mga panahon ng mga hindi na, na yan. Hindi man nilihis para kaligin. So, anong dito? Ano ang posibilidad na mangyari? Ballast line to, seawater. Anong pwedeng mangyari dyan? Mag-leak yung Pipe. Pag nabutas. Grounded. Okay, very good. Pero maswerte pa rin kami. Dahil itong 2 door, sira yung lock. Pag tumagilid yung barko, bumukas yung pinto. So, ang nito, sa flooring, sa flooring, siguro wala pang siguro mga 15 cm itong flooring. Tapos ito naman yung frame ng door. Yung oiler namin, ako sa Dick ako trabaho. Sa Dick kasi ballast tank, marami talagang grabe yung bugbuganay talaga. Alas 5, umpisa na kaagad kami ng trabaho. Nagtaka yung oiler sa baba, bakit may tubig? Na siya, nagpatakan siya ba ng tubig? Di, takbo siya doon sa itaas. Sus! Itong control room namin, flooding na ng tubig. Hindi lang siya napupuno kasi lumalabas man yung tubig pag sigaw siya kagad, sigaw. Sigaw siya. Tulong. Dahil nagpa-flooding ang engine. Binaba siya ng binaba niya yung pinatay niya yung ballast pump. Pero di ako naman di takbo agad ako. Sus, pagtingin ko sa tubig, daming tubig dito. Ang inisip ko, kurente. Di, ginanyan ko yung tubig kung mayroon bang kurente. Huwag ninyo maganyan kayo kasi yan. Pag ganyan ko, pilitin ko po, wala mong kurente, di. Kuha kagad ako ng sabi ko sa wiper, kuha ka ng mga welding pump kasi may mga welding pump sa barko. Welding pump, binumbag kagad ko itong dito.
nakabutas na ako, huwag kayo magkumpiyansa, kailangan boots talaga ha, pag mga tubig-tubig. Butas, ginagsuhan ko itong ano na to, dalawang pintuan, ano kagad, welding pump. Lahat ng mga manuals, ubos, basa. Kasi naglutangan na doon sa ano, naglutangan. Swerte lang dahil iniinabot yung, mayroong mga panel board sa ano, generator dito. Ilan ang panel board? Kasi kung 4 generator, 4 din yung panel board. Naka-elevate man yan, mga ganyan kataas sa flooring. Hindi inabot, ay kung inabot, grounded, sunog ang barko, sunog ang engine room. Scrap ang barko, pare. So, yun ang ano doon. Yun ang pinaka-delikado na talagang ano yan. Sabi ko, disgrasya, muntik na tayo na naman mauwi lahat. Kasi kung nasunog, kasi mag-grounded siya, edi short circuit, tubig, edi sabog, masusunog ang control room. No? So, saan ang control mo ng ano na yan? I-off mo doon pinakawa, ang breaker naman, nandito naman lahat na ano na yan. Ha? Off mo ang generator lahat. Para walang kuryente na. Sabi ko, sus, malas naman itong barko na to. Ibida ko ng linyada, sir. Ilabas nila sa wall. Wala, hindi man basta-basta ka magbago na linyada. Kung ano yung design doon, ano pa yan, ipa-approve pa yan sa Lloyd, sa insurance. Kasi lahat ng barko naka-insure dyan. So, ang ginawa ko, talagang inano ko, baklas, buo yun. Mga, ano man yung laki ng pipe, mga 6 inches, mga 6 inches na pipe. Aksidente lang yan, nabutas siya, sir. Ha? Aksidente lang. Aksidenteng butas kasi bulok na siya. Bulok na kasi malakas man yung pressure ng ano, lakas ang pressure ng pump balas, no? So pinalitan ko kagad, tinanggal kagad. Dalawa mo kami, Peter. Oh, shout out Joe Risada kung saan ka ngayon. Joe Risada sa taga Cebu to. Di ayos na. So pasalamat pa rin kami na hindi na disgrasya yung ano. So ang response, kailan pag emergency yung response mo kung gaano ka kabilis sa ano na yan. Kaya kayo pag may ano niyan, mga abnormal na ano ninyo, huwag kayong magpabaya, huwag kayong ang tawag nito. Huwag kayong morning. Dayon, sir. Dayon, sulod. Ma'am, good morning, ma'am. Oo, saglit lang. Saglit lang, no? Saglit ba, tapusin ko lang itong discussion ko saglit, no? Relax. Kailangan ninyo, number 1, isipin ninyo kung ano yung pinaka-the-best ninyo na action. Huwag kayo magpanik, huwag kayo magtakbo kasi pag nagtakbo-takbuhan kayo, madidisgrasya kayo sa engine room. Mga hagdanan yan. No? So, ang nangyari, sinicure namin tubig, lahat, minamap, lahat ng mga ano doon, manuals, nilagay doon sa binilad yun. Pero yung iba, hindi na talaga na hindi na So, yun, ayos na yun. Naayos na lahat. No? Ito na naman. Problema na naman na uli. No? So, ang nangyari, punta kami sa, papunta kami sa South America. Punta kami sa Brazil kami, Rio de Janeiro, Anchorage. Mga 2 linggo din siguro. Grabe ang pangawil ko doon, sir. Daming isda. Lalaki ng mga swordfish. Laki ng swordfish. Mga after 2 weeks, sabi ng alis na tayo. Papunta kami ng Argentina. Sa La Plata. La Plata o ano ba yung Bahia Blanca? Bahia parang ganun. Kalimutan ko na dahil ilang years na. Nabigasyon na kami. Mga rin yun, mga kulang-kulang siguro mga 10 araw siguro dahil namin. Ngayon, diretso ka agad, pasok. Paano man yun? May ilog man. Ilog. Mga pagtapos sa punan, mga alas 5 pasado, siyempre, pagtapos sa punan, nandyan kayo sa Crumis, kwento-kwentuhan ba? Hanggang abutan na kami ng alas 9 kasi plano na, o sinong lalabas, ganyan ba? Sus! Kalabog na! Big! Puta, bangga! Takbo kami sa labas! Sabi ko, wala amang barko na banggaan natin kasi ilog man. Namatay man yung makina, may engine, sir, Fred.
Bumaba ako sa engine room. Sabi ko, anong nangyari doon? Sir, sabi na, nag-change oil ng lube oil pump. Ha? Parang may tinamaan tayo. Kala ko, bangga eh. Sabi ko, hindi naman mamamatay. Mamamatay ba yung main engine natin kung ano? Pero ang suspect ko, iba na naman. Sabi ko sa mga wheeler, doon sa, sabi ko, mukhang may tinamaan naman yung natin. Ilisi natin. So ano ang pwedeng tatamaan? Kasi ilog man yan. Papasok na yun. Wala, papasok na. O papasok sa ilog. Bato, sir. Ha? Bato ano pa? Yellow. Ha? Yellow, yung sulit na yellow. May tinamaan naman yung namin, propeller. Okay. Mayroong tinatawag na mga buoy. Buya ba? Buya. Buoy, ilaw. May ilaw yan dyan, no? Tapos ito, mayroon yan siyang tatlo na pabigat ang kadina. Kadina. Malalaking kadina para hindi to maanod. Ano yan, signal? Oh. Sa LEC dahil. Di ngayon, ito na. May ilaw yan, sir. May ilaw. Pero may piloto na kami, ha? Di. Ang focus na naman, siyempre, nawala na yung na yun. Lutang kami kasi magluluding kami. Di. Sabi na, sige Pet, kayo buo na lalabas. Bukas, labas. Di. Pero habang kaiga ako, sabi ko, puta, para talagang may tinamaan yung propeller. Hindi ako mapakalay ba? Ito na, labas na kami. Ako, si First Engineer Buson, si Chief Engineer, saka si Kapitan, kami ang magsasama. Ako unang bumaba sa gangway. Baba. Sus! Angat man yung LEC, yung propeller. Angat man. Nakaangat. 3 dahon man yan. Sus! Pagtingin ko, uy! Nayupi na naman. Yupi na naman ang LEC. Di, balik ako, takbo ako sa itaas. Tawagan ko agad si Chief Engineer. Chief! Opit! Sabay tayo lalabas. Sabi ko, sir, may problema. Anong problema? Sabi ko, yung LEC natin, nayupi na naman. Sus, tawagan na si Kapitan. Baba siya doon. Disgrasya. Pero ang nangyari, hindi ni-report sa principal. Pare, ito ngayon, masaklap. Ilang minutes sabayan Ha? 27? O shout out muna, mayroon tayong part 2 kaya mayroon akong bisita tapos muna kayo sa So, shout out sa inyong lahat. Mamaya, natin, ipagpatuloy natin. Okay, shout out. Okay. Oh, sige. Excuse